Sa siksikang kalsada ng Maynila, kung saan ang ulan ay hindi lang basta pagbuhos kundi isang dagundong na naghugas sa mga pangarap at pag-asa, doon, madalas mong makikita ang mga tulad ni Junjun, isang batang halos hindi napapansin, na tila multo sa gitna ng dagsa ng tao. Sa kanyang balat, tila nagtatago ang mga kwento ng libu-libong Pilipino ng paghihirap at pag-asa. Ngunit isang hapon, sa gitna ng pinakamalakas na ulan na bumalot sa Quiapo, ang batang ito, na sanay sa pagkakait at paglimot, ay gagawa ng isang bagay na higit pa sa sarili niyang mundo. Isang simpleng kilos ng kabutihan na hindi lang magtutulak ng isang gulong, kundi magtutulak din sa puso ng buong syudad patungo sa isang sandali ng pagkamangha at katahimikan. Ang kwento niyang ito ay patunay na kahit sa pinakamadilim na ulap, may liwanag na kayang magpabago ng lahat. Si Junjun, 10 taong gulang pa lamang, ay kilalang mukha sa mga bangketa ng Quiapo. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa man tuluyang sumikat ang araw, kasabay ng mga panaderya na naglalabas ng mainit na pandesal at ang mga jeepney na nagsisimula ng bumusina. Ang kanyang pwesto ay malapit sa simbahan, kung saan ang amoy ng insenso at ng mga sariwang bulaklak ay naghahalo sa usok ng tambutso at amoy ng basura. Ang kanyang mga kamay, bagamat maliit pa, ay sanay na sa pagtali ng sampag-ita. Ang bawat piraso ay may kalakip na pag-asa na mabibili ito para sa kaunting barya. Sa kanyang balikat, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad, ang alagaan si Lola Nena, ang kanyang nag-iisang kapamilya. Si Lola Nena ay may matinding rayuma, halos hindi na makalakad, at ang kanilang maliit na barong-barong sa isang eskinita ay sapat lang para sa kanilang dalawa. Madalas, kapag gabi na at tapos na ang kanyang paglalako, umuuwi si Junjun na may kaunting barya lamang, sapat para sa isang tasa ng lugaw o isang piraso ng tuyo para sa kanilang dalawa. Ngunit sa kanyang pagtitiyaga, may liwanag na hindi nakikita ng iba. Hindi siya sumusuko. Si Junjun ay hindi lang basta isang pulubi o isang batang naglalako. Siya ay isang tagamasid. Ang kanyang mga mata, malalim at matatalas, ay nakakakita ng mga kwento sa bawat sulok ng Quiapo. Nakikita niya ang pagmamadali ng mga estudyante, ang pagod ng mga trabahador, ang kalungkutan sa mga mata ng mga matatanda na naglalako ng kanilang mga paninda. Nakikita niya ang mga magkasintahan na nagmamadali sa paghahanap ng silungan, ang mga taong nag-aaway sa baha, ang mga batang kasing edad niya na naglalaro sa gitna ng karumihan. Ang kanyang mundo ay puno ng ingay at kaguluhan, ngunit sa loob niya, may tahimik na panalangin para sa mas magandang bukas. Para kay Lola Nena. Para sa sarili niya. Ang kanyang mga pangarap ay simple, ang makakain ng 3 beses sa isang araw, ang makapag-aral, at ang makita ang ngiti sa mukha ni Lola Nena nang walang pag-aalala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang mga pangarap na ito ay tila malayo pa rin, natatabunan ng alikabok ng Quiapo at ng lamig ng gabi. Ang bawat kanto, bawat sari-sari store, bawat busina ng jeepney ay bahagi ng kanyang pagkabata. Ang amoy ng sariwang pandesal sa umaga, ang bahagyang pagtutunog ng trompeta mula sa simbahan, ang mga sigawan ng mga naglalako ng balut sa gabi, lahat ito ay bahagi ng kanyang soundtrack ng buhay. Sa kabila ng lahat, may kakaiba siyang pakiramdam ng pagkakakilanlan sa lugar na iyon. Ito ang kanyang tahanan. Ito ang kanyang labanan. At sa bawat araw na siya ay nagtatagumpay sa kanyang maliit na paglalako, may munting tagumpay siyang nararamdaman, isang patunay na may halaga siya, kahit pa ang mundo ay tila nakalimot na sa kanya. Ito rin ang lugar kung saan niya madalas nakikita ang mga dayuhan, mga turista na may mga kamera at mga ngiti sa kanilang mga mukha, na tila ang Quiapo ay isang malaking amusement park. Hindi niya maintindihan kung bakit sila naglalakad sa gitna ng siksikan, ngunit nakikita niya ang pagkamangha sa kanilang mga mata. Si Mrs. Eleanor Vance ay isa sa kanila, madalas niyang nakikita na bumibisita sa simbahan, o minsan ay nakaupo sa isang coffee shop, nagbabasa ng dyaryo. Laging may kasama siyang isang Pilipina, at halatang matagal na silang magkakilala. May kakaiba sa matandang dayuhan na iyon. Hindi ito ang uri ng turista na mabilis na nagmamadali. Siya ay tila naghahanap ng isang bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Isang Miyerkules, habang unti-unting lumulubog ang araw, bumuhos ang malakas na ulan. Hindi ito basta ordinaryong ulan. Ito ay parang isang pader ng tubig na bumababa mula sa langit, sinasabayan ng malakas na kulog at kidlat. Ang mga kalye ay mabilis na nilamon ng baha, at ang mga taong kanina ay abala sa kanilang mga trabaho ay nagmamadaling maghanap ng masisilungan.
Ang mga jeepney ay huminto, ang mga busina ay walang tigil sa pagtunog, at ang Quiapo, na karaniwang puno ng buhay, ay naging isang gulo. Si Junjun, basang-basa na, ay nagmamadaling maghanap ng masisilungan sa ilalim ng isang tindahan ng lumang libro. Nakita niya ang isang matandang babae na halos lumulutang na sa baha, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig. May nakasulat na Mrs. Vance isa kanyang na nakasabit sa kanyang lig. Siya si Mrs. Eleanor Vance, ang matandang dayuhan na madalas niyang nakikita. Nakaupo siya sa isang digulong na upuan, ang kanyang mga paa ay nakalubog na sa baha. Ang kasama niyang Pilipina, si Aling Lita, ay nagpupumilit na itulak ang wheelchair, ngunit ang tubig ay umabot na sa kanilang tuhod, at ang lakas ng agos ay humahadlang sa kanilang paggalaw. Kitang-kita ang pagod sa mukha ni Aling Lita, at ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang mga gulong ng wheelchair ay nahihirapan ng umikot, nalalambakan ng mga lumulutang na basura at putik. Maraming tao ang nakakita sa kanila. Ang ilan ay nagmamadali, ang ilan ay sumusulyap lang, ang ilan ay nagbibigay ng payo, ngunit walang gumagawa ng kahit ano. Parang invisible si Mrs. Vance at Aling Lita sa mata ng karamihan. Narinig ni Junjun ang boses ni Aling Lita, halos umiiyak na nagpapaliwanag na kailangan nilang makarating sa kabilang kalsada upang makasakay sa taxi. Ngunit ang baha ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanila. Ang mukha ni Mrs. Vance ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkabahala. Ramdam ni Junjun ang lamig, ang gutom, ang pagod. Ngunit mas matindi ang lamig na nadama niya para kay Mrs. Vance. May kumurot sa kanyang puso. Ito ang pagkakataon para maging isang bayani. Ngunit paano? Siya mismo ay maliit at payat at ang baha ay malalim. Nagdadalawang isip si Junjun, sasawayin kaya siya? Pagagalitan? O mas masahol pa, hindi lang siya papansinin. Ngunit nang makita niya ang luha sa mata ni Mrs. Vance, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Hininga siya ng malalim, pinilit na maging matapang, at dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang maliit na boses, halos hindi marinig sa lakas ng ulan at ingay ng syudad, ay lumabas sa kanyang bibig. Tulungan ko na po kayo, ate, anya, nakatingin kay Aling Lita. Napatingin si Aling Lita sa kanya, ang kanyang mga mata ay maihalong pagtataka at pag-aalinlangan. Kaya mo ba, Ineng? Tanong ni Aling Lita, hindi sigurado kung seryoso si Junjun. Kaya ko po, sagot ni Junjun, ang kanyang tinig ay matatag. Sanay po ako sa baha. Tumango si Aling Lita, tila sumuko na sa kanyang pagod. Kinuha ni Junjun ang hawakan ng wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay lumamig, ngunit ang kanyang puso ay uminit. Huminga siya ng malalim at isinubsob ang kanyang ulo. Ang bawat pagtulak ay isang labanan laban sa agos ng tubig at ang bigat ng wheelchair. Ang kanyang mga paa ay lumubog sa baha, ang kanyang mga kalamnan ay sumasakit. Ang putik ay dumikit sa kanyang mga sapatos, at ang lamig ng tubig ay umabot sa kanyang mga buto. Ngunit hindi siya sumuko. Si Mrs. Vance, na kanina ay tahimik, ay unti-unting bumaling sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkamangha. Hindi niya siguro inaasahan na may tutulong sa kanya, lalo na mula sa isang batang tulad ni Junjun. Nagpatuloy si Junjun sa pagtulak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang hininga ay putol-putol. Ngunit sa bawat pagtulak, nararamdaman niya ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kalooban. Ito ay lakas ng kabutihan. Lakas ng pag-asa. Ang mga tao sa paligid ay unti-unting huminto. Hindi na sila nagmamadali. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Junjun, sa kanyang maliit na figura na nagpupumilit sa gitna ng baha. Nagbulungan sila, maihalong pagkamangha at paghanga. Hindi nila inaasahan na sa gitna ng kaguluhan, may lilitaw na isang batang bayani. Si Junjun, ang dating hindi napapansin, ay naging sentro ng atensyon, bagamat hindi niya ito hinangad. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating si Mrs. Vance sa kanyang patutunguhan, ligtas sa baha at ulan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok sa pagtitiyaga ni Junjun. Ang baha ay patuloy na lumalalim sa ilang bahagi, at ang mga gulong ng wheelchair ay halos hindi na umikot. Isang malakas na hampas ng hangin ang bumalot sa kanila, na muntik nang matumba si Junjun, ngunit sa bawat pagsubok, lalo siyang nagiging matibay. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kalsada, naghahanap ng mas mababang bahagi, iniiwasan ang mga butas at mga basura na lumulutang.
Ang kanyang buong katawan ay nagpupumilit, ngunit ang kanyang kalooban ay puno ng determinasyon. Si Mrs. Vance, na kanina ay tahimik lang, ay dahan-dahang nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig sa lakas ng ulan, ngunit malinaw. Salamat, anak, salamat, Anya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Junjun, hindi lang ito basta pasasalamat. May halong pagkamangha at paggalang. Si Junjun, sa pagitan ng kanyang pagtulak, ay sumulyap kay Mrs. Vance. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting punong-puno ng pagod, ngunit may kasamang pag-asa. Walang anuman po, Ma'am, Anya, ang kanyang tinig ay maihalong paggalang. Ang paglalakbay ay nagpatuloy. Ang mga manonood ay dumami, ang ilan ay nagpaparada na ng kanilang mga telepono, hindi para mag-record, kundi para makita ang pambihirang eksena. Ang iba ay nakakaramdam ng hiya, na sila ay hindi man lang nakatulong. Ang iba ay nakakaramdam ng paghanga sa katatagan ng batang ito. Ang kanyang maliit na figura ay naging simbolo ng kabayanihan sa gitna ng kaguluhan. Ramdam ni Junjun ang lamig, ang uhaw, ang hapdi ng kanyang mga kalamnan. Ngunit ang bawat salita ng pasasalamat mula kay M.A. Vance, ang bawat sulyap ng pag-asa mula sa kanyang mga mata, ay nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Ito ang kanyang layunin. Ito ang kanyang responsibilidad. Nang makadaan sila sa isang mas malalim na bahagi ng baha, muntik nang sumuko si Junjun, ang tubig ay umabot na sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga paa ay halos hindi na makagalaw. Ngunit nang maramdaman niya ang kamay ni Mrs. Vance na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat, isang kuryente ang dumaan sa kanyang katawan. Kaya mo, anak, bulong ni Mrs. Vance, ang kanyang boses ay maihalong pag-asa. Ang simpleng hawak na iyon, ang simpleng salita na iyon, ay nagbigay sa kanya ng panibagong inspirasyon. Ito ay hindi na lang basta pagtulak ng wheelchair. Ito ay pagtulak ng pag-asa. Pag-asa para sa isang matanda na nawalan ng lakas, at pag-asa para sa isang bata na naghahanap ng halaga sa mundo. Sa wakas, pagkatapos ng halos kalahating oras ng pagpupumilit, nakarating sila sa isang covered waiting area malapit sa isang malaking mall. Ang mga damit ni Junjun ay basang-basa, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, at ang kanyang mukha ay maputla sa pagod. Ibinaba niya ang wheelchair, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga manonood na nakasunod sa kanila ay nagsimulang magpalakpakan. Hindi ito basta ordinaryong palakpak. Ito ay palakpak ng paggalang. Palakpak ng paghanga. Sa sandaling iyon, isang lalaki na may mamahaling damit at nagmamadaling mukha ang mabilis na lumapit sa kanila. Mom! Oh and by God, Mom, sigaw niya, at niyakap niya si Mrs. Vance ng mahigpit. Napatingin si Mrs. Vance sa lalaki na tila bagong gising. Siya si Mr. David Vance, ang nag-iisang anak ni Mrs. Vance, na matagal nang naghahanap sa kanya. Lumapit si Aling Lita, ang kasama ni Mrs. Vance, at nagpaliwanag sa lalaki. Narinig ni Junjun ang mga salitang charity, orphanage, at giving up. Nalaman niya na si Mrs. Eleanor Vance pala ay isang kilalang pilantropo mula sa Amerika, na matagal nang nagtatayo ng isang charity foundation para sa mga batang lansangan sa Pilipinas. Ang kanyang misyon ay magtayo ng isang malaking orphanage na magbibigay ng tahanan at edukasyon sa mga batang tulad ni Junjun. Ngunit ang proyekto ni Mrs. Vance ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Narinig ni Junjun na may mga taong sumuway sa kanila, may mga taong nagnanais lamang ng pera, at may mga pangako na hindi natupad. Ang mga papeles ay nabibinbin, ang mga pondo ay naubos. Dahil dito, nawala ng pag-asa si Mrs. Vance. Ang araw na iyon ay ang huling araw na dapat ay mananatili siya sa Pilipinas. Plano niyang umalis kinabukasan, bitbit ang kanyang pagkabigo at ang kanyang nawalang pananampalataya. Ang mga taong nakapaligid na kanina ay nagtataka pa rin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay lumaki sa pagkamangha. Unti-unti naintindihan nila ang buong sitwasyon. Hindi lang basta pagtulak ng wheelchair ang ginawa ni Junjun, ginawa niya ang isang bagay na mas malaki pa. Ang katahimikan ay bumalot sa lugar, tila bawat isa ay nagpoproseso ng impormasyon. Ang batang ito, isang pulubi, ay hindi lang nagligtas ng isang buhay. Nagligtas siya ng isang pangarap. Isang pangarap na makakatulong sa libu-libong bata.
Ang mga matang kanina'y puno ng paghanga lamang ay napuno na ngayon ng paggalang at pagkilala. Nakita nila ang tunay na diwa ng kabayanihan, hindi sa mga mayayaman o sa mga makapangyarihan, kundi sa isang maliit na bata na walang ibang ipinagmamalaki kundi ang kanyang kabutihang loob. Ang syudad, na sanay sa kaguluhan, ay napatahimik. Tumingin si Mrs. Vance kay Junjun, ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot at pagod, ay puno na ngayon ng luha ng pasasalamat at pagmamahal. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay, at hinawakan ang malamig at basang kamay ni Junjun. Ang hawak niya ay matibay, puno ng pag-asa. Salamat, anak ko, sabi niya sa malinaw na Ingles, at isinalin naman ni Aling Lita. Sa lahat ng pagsubok na naranasan ko dito, ikaw ang nagbalik ng aking pananampalataya. Akala ko na wala na ang pag-asa sa mundo. Akala ko wala nang nagmamalasakit. Ngunit ikaw ang nagpatunay na mali ako. Ang bawat salita niya ay tumatago sa puso ni Junjun. Ipinaliwanag ni Mrs. Vance ang kanyang misyon, ang pagnanais niyang magtayo ng isang malaking tahanan para sa mga batang ulila at napapabayaan, tulad ni Junjun, ang pangarap na magbigay ng edukasyon at kinabukasan sa mga walang-wala. At pagkatapos, sa harap ng lahat ng tao, inalok niya si Junjun ng scholarship, isang pagkakataong makapag-aral, makatira sa isang ligtas na tahanan, at magkaroon ng mas magandang buhay. Hindi bilang bayad, kundi bilang isang kasama. Isang katuwang sa kanyang pangarap. Isang testamento sa kapangyarihan ng kabutihan. Si Junjun, tulala, ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, at ang luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkabigo ay naglaho sa isang iglap. Ito ang kanyang pangarap. Ito ang pangarap ni Lola Nena. Niyakap niya si Mrs. Vance, isang yakap na puno ng pasasalamat at pag-asa. Ang buong syudad ay natahimik, pagkatapos ay napuno ng ingay ng pag-asa. Nagpalakpakan ang mga tao. May mga umiiyak, may mga pumapalakpak ng malakas, may mga nagtatakbuhan upang makita ng mas malapitan ang eksena. Si David Vance, na anak ni Mrs. Vance, ay lumapit din at tinapik ang balikat ni Junjun, ang kanyang mukha ay puno ng paggalang. Nakita niya ang tunay na kabayanihan sa mukha ng batang ito. Ang sandaling iyon ay naging isang pambihirang simbolo, ang isang batang pulubi na niyayakap ng isang respetadong dayuhan. Ito ay higit pa sa simpleng pasasalamat. Ito ay isang pagkilala sa halaga ng bawat tao, anuman ang kanyang kalagayan. Ito ay isang paalala na ang kabutihan ay walang pinipiling estado sa buhay. Ang mga luha ni Junjun ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng kaligayahan. Ang kanyang maliit na kamay ay hinawakan ang kamay ni Mrs. Vance, at sa sandaling iyon, isang bagong kabanata ang nagsimula sa kanyang buhay. Ang araw na iyon, na puno ng ulan at kaguluhan, ay naging araw ng pag-asa. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa ginawa ni Junjun, ang kanyang kwento ay naging inspirasyon. Ang batang pulubi na naging bayani ay naging simbolo ng kabutihang loob at pakikipagkapwa-tao. Nabalita ang kanyang kwento sa telebisyon, sa radyo at sa mga pahayagan. Ang charity project ni Mrs. Vance, na dati ihalos sumuko na, ay nakakuha ng suporta at publisidad na matagal na niyang hinintay. Maraming negosyante at organisasyon ang lumapit upang magbigay ng tulong. Lahat ay inspired ng simpleng gawa ng kabutihan ni Junjun. Ang pangarap ni Mrs. Vance na magtayo ng isang malaking orphanage ay unti-unting nagiging katotohanan. Ang Quiapo, na minsan ay saksi sa kanyang paghihirap, ay naging saksi rin sa kanyang tagumpay. Si Junjun at si Lola Nena ay nagkaroon ng bagong buhay. Lumipat sila sa isang mas maayos na bahay, at si Junjun ay pumasok sa isang magandang paaralan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, at ang kanyang isip ay uhaw sa kaalaman. Hindi niya kailanman nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa tuwing nakakakita siya ng mga batang naglalako sa kalsada, o mga taong nangangailangan ng tulong, naalala niya ang araw na iyon, ang araw na pinili niya ang kabutihan sa gitna ng baha at kaguluhan. Nagtutulungan din siya sa orphanage ni Mrs. Vance tuwing bakasyon, nagiging inspirasyon sa ibang mga bata. Ang kanyang kwento ay nagpatunay, ang isang maliit na gawa ng kabutihan, na isinilang mula sa isang dalisay na puso, ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Maaari itong magpabago ng buhay, magbigay ng pag-asa, at magpamulat sa isang buong syudad sa kapangyarihan ng pakikipagkapwa-tao at bayanihan. Hindi kailangan ng malaking pwesto o kayamanan para maging bayani.
Kailangan lang ng isang pusong handang tumulong, isang kamay na handang magbigay, at isang diwang handang maglingkod. Ang Maynila, na dati napatahimik sa pagkamangha, ay nagsalita muli, ngayon ay puno na ng pag-asa at pagmamalaki. Ang kwento ni Junjun ay hindi lang isang kwento ng kabayanihan, kundi isang paalala na sa bawat sulok ng ating mundo, sa bawat puso, mayroong nagtatagong kabutihan na naghihintay lang ng pagkakataon upang magliwanag. At sa sandaling iyon, ang liwanag na iyon ay suminag sa gitna ng ulan na nag-iwan ng ngiti at pag-asa sa puso ng buong syudad.